Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. May mga bagay tayong natutuklasan sa pang-araw-araw nating buhay na kung minsan naiisip na lang nating sarilinin at itago na animoy lihim. Kaso lang, paano kung ang sikreto na nadiskubre natin ay siya palang wawasak sa buhay natin? Dapat ba itong itago o isiwalat na lang para magsilbing leksyon sa ibang magtatangkang gumaya? Oo nga pala, itago nyo na lang ako sa pangalang Feli, Miss Winnie. 35 anyos sa kasalukuyan. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan ko noong 2013. Hindi sa nagmamayabang pero hindi kami nakaranas ng buhay na kagaya ng mga kadalasang naririnig ko sa inyong mga kwento. Lumaki kong isang negosyante na ang aking mga magulang. Sa katunayan, ako ang nagmana sa ilan sa mga kainan namin na nakakalat sa bawat probinsya. Nag-iisang anak lamang ako ng aking mga magulang pero may inampun sila mama at papa. Isang dalagang pangalanan na lang nating Agatha. Kamamatay lang ng kanyang mga magulang na matagal nang nagsisilbi sa amin. Naging mabuti ang mga katiwala naming yon kaya naman nakapagdesisyon si mama na ampunin namin si Agatha. Tahan na Agatha, alam mong hindi gugustuhin ng mga magulang mo na makita kang malungkot. Isa pa narito naman kami ni mama eh. Hindi ka namin pababayaan. Kung ano ang mga pinangako ng mga magulang mo sa'yo, huwag kang mag-alala at kami na ang tutupad. Nasasaktan pa rin ako sa pagkawala ni mama at papa. Hindi man lang ako nabigyan ng hudyat. Sa masakit pang kamatayan nila ako iniwan. Hindi naman natin ginusto ang mga nangyari sa kanila eh. Wala na tayong magagawa. Ipagdasal na lang natin ang mga kaluluwa nila. Ang mahalaga, ligtas ka at nabubuhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon para sa'yo. Ang sakit-sakit. Hindi ako handa sa pagkawala nila. Hindi ako handa. Mabuti pa magpahinga ka na muna. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang kami nila mama ha. Huwag ka na mag-isip pa ng kung ano-ano. Alam mo, mas mabuting simulan mo ang araw mo sa mas kalmado at maayos na paraan. Kahit pasabihin nating nawalan tayo ngayon. Salamat ate. Napakabuti niyo sa akin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala kayo eh. Kayo ang nagsilbing gabay ko. Tinulungan niyo ako matanggap ang lahat ng bagay na hirap akong tanggapin. Kaya nga wag mong sayangin ang pagkakataon na ibinigay ni mama at papa sa'yo. Ikalma mo ang sarili mo. Magiging okay din naman ang lahat eh. Alam mo bang balak kanilang pag-aralin? Kaya maging matyaga ka lang, ha? Gagawin ko, Ate Feli. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo. Maraming salamat po talaga. Napangiti ako sa sinagot sa akin ng dalaga. Okay lang naman sa akin na inampun siya ni na mama. Sabik din akong magkaroon ng nakababatang kapatid. Lalo na at ngayon katatapos ko lang sa college, wala man lang akong maturuan ng mga bagay na natututunan ko sa school. Sana lang magkasundo kami ni Agatha. Balak kasi ni na mama na ipasok siya sa kolehiyo ngayong opening ng klase para naman daw may diploma siya kahit papaano. Dahil na din sa likas na pagiging talkative ko, maging sa boyfriend kong si Marlon ay naikwento ko ang tungkol kay Agatha. Hindi pa talaga sila nagmi-meet na dalawa. Kawawa naman pala si Agatha, no, Han? Hindi man lang niya nakasama na matagal ang mga magulang niya. Oo nga eh. Nako, kung alam mo lang, sobrang dami ng pinagdaanan niya. Halos pinagkaitan siya ng swerte. Yung tatay niya, kagagaling lang sa ospital pero ayun, namatay pa rin. Dahil lang sa nangyaring atake sa puso ng driver ng taxi na sinasakyan nila. Pero bilib talaga ako sa'yo, Han. Hindi ko akalain na magagawa niyo siyang saluhin. Ibang tao kasi, hindi na pagkaaksayang ampunin ng kagaya niya. Basta pagtatrabahuin lang bilang kasambahay, tapos okay na. Alam mo naman si mama masyadong maawain. Hinahayaan ko na lang. Alam kong ikakasaya niya na magkaroon ng bunsong anak kahit hindi naman namin kadugo. Ingat lang kayo. Alam niyo na, mas matimbang pa din minsan ang tunay na kadugo. Ang mga taong inampun nyo lang at inangkin na kaanak, kadalasan nanloloko at nanlalamang. Ikaw talaga masyado ka mapagduda. Hindi mo pa nga personal nakilala yung tao eh. Ikinuwento ko lang sa'yo, hindi ba? Sorry. Tama na nga yung topic tungkol sa ampun nyo. Yung tungkol naman sa atin ang kailangan natin pag-usapan.
At bakit naman? Hindi ka pa ba nagsasawa na tayong dalawa lang ang palaging topic ng usapan natin? Han naman, akala ko ba magpapakasal na tayo? Hindi ba yun naman ang sabi mo? Tapos ngayon binabanggit ko na sa'yo, tawang-tawa ka. Mukha mo, oy. Nakakatakot. Hindi bagay sa'yo ang magpa-cute. Ikaw naman, palagi mo na lang ako niloloko. Ano na, seryoso ka ba talaga? Magpapakasal na ba tayo? Palagi ka na lang kasing tanong ng tanong eh. Alam mo naman na hindi excuse sa atin ang magtampururot, ano? Tsaka napagdesisyonan na natin yan. Para ka namang may amnesia eh. Ang bilis mong makalimot. Iniiba mo ang usapan natin kapag nababanggit kong tungkol sa ating pagpapakasal eh. Alam mo na ngang nahihiya ako. Hindi ba't umuo na ako? Yun ang sagot ko at hindi na yun magbabago. At saka bakit ka mahihiya? Iyong-iyo lang ako, Marlon. Alam mo yan, ikaw ang una at huli kong boyfriend. Kaya sana, pahalagahan mo ang pagmamahal ko sa'yo. Sa mga ganitong usapan, masyadong sensitibo si Marlon. Mabilis siyang magtampo o kung ano paman. Kaya naman mas pinagsikapan naming mapabilis ang preparasyon para sa aming kasal. Total, dun din naman ang punta naming dalawa eh. Bakit patatagalin pa? Ang mahalaga, mahal namin ang isa't isa. Ilang buwan pa ang lumipas, naidaos din ang aming kasal. Simple lang at tahimik. Kakaunti lang ang bisita at mga malalapit lang na kaibigan ang dumalo. Ayoko kasing maging sikat dahil lang sa bonggang kasal. Mas mahalaga pa rin ang privacy ng pamilya. Dito ko na rin ipinakilala sina Marlon at Agatha sa isa't isa. Han, siya si Agatha, ang nakababata kong kapatid. Ikinagagala ko po kayong makilala, Kuya Marlon. Ako po ang ampon ni na Ate Feli. Welcome po sa family namin. Aba, at maayos nga ang pagkakaturo mo sa kanya, Han. Magaling at maayos makipag-usap. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Mukhang nakakatuwa nga naman ang may kapatid. Naging maayos naman ang pagpapakilala namin ng buong pamilya kay Agatha sa aming mga kakilala. Tinanggap siya at kinilala din bilang bunso namin. Si Marlon nga, kakaibang kislap ang nakikita ko sa kanyang mga mata, pero hindi ko yun binigyan pa ng ibang kahulugan. Nag-honeymoon kami sa isang kilalang 5-star hotel. Pamilya ko ang gumastos sa aming kasal dahil nais na rin ng aking mga magulang na magkapamilya na ako. Maliit lang kasi ang naipon ni Marlon at simpleng empleyado lang, pero hindi ko siya kailanman minaliit. Ang sa akin lang, magtrabaho siya at maging masaya sa matatanggap niya sa araw-araw. Nang makauwi kami sa bahay, balik kami sa dating gawi. Sinalubong kami ni Agatha at ipinaghanda naman ni na mama ng masarap na hapunan. Kumusta po ang honeymoon niyo, ate? Ayos lang, masaya, para kaming nagbakasyon. Nakakatuwa naman, may kuya na ako. Salamat ate ha. Kapag may nangaasar sa akin sa labas ng bahay, may mapagsusumbungan na ako. Naku, lagot sila sa kuya ko. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Magpakabait ka lang at magiging malapit din ang blessings para sa'yo. Tama ang ate mo, Agatha. Kailangan masunurin ka sa lahat ng sasabihin namin. Huwag kang mag-alala. Tungkol dyan sa mga umaaway sa'yo, ako na ang bahala. Wika ni Marlon sabay kindat kay Agatha. Ewan ko ba, Miss Winnie, hindi ko masabing noon pa lang may motibo na si Marlon sa ampon namin. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanila eh. Siguro, masyado kong mahal si Marlon kaya konting kindat niya o gawa ng mga malisyosong bagay, wala lang para sa akin. O baka dapat naging mas alerto at mapagmatsyag ako. Naging abala ako sa trabaho ng mga sumunod na araw. Aalis ng umaga, uuwi naman ng late sa gabi. Latang-lata at nahahapo. Tuwing naglalambing sa akin si Marlon, minsan nakakatulugan ko na nga. Tapos babango naman kinaumagahan na parang robot na napalitan ng bagong baterya at makikipagbuno na naman sa munti naming negosyo. Isang araw, maaga akong nauwi sa bahay. Wala si na mama dahil umalis para magpa-check up. Si Agatha lang ang alam kong naiwan sa bahay. Kaya nagulat akong madatnan siyang nakaharap sa lababo sa may kusina habang si Marlon naman nasa mesa may hinihintay. Han, umuwi ka na pala. Akala ko dadaanan mo ako sa opisina. Wala ka kaya umalis na lang ako. Nandito ka na pala sa bahay. Oo, Han. Pasensya ka na ha.
nauna na ako sa'yo. Napagod kasi ako eh. Inaaya nga ako ni Agatha na magkape. Ganun ba? Opo ate, niyaya ko na si kuya. Ikaw gusto mo rin ba? Ipagtitimpla po kita. Masarap ako magtimpla ng kape. Sige, pwede naman. May inihanda na akong mainit na tubig. Kukuha na lang ako ng kape. Pakibilisan mo naman, Agatha. Kanina pa ako nauuhaw eh. Sige Kuya Marlon. Napatingin ako kay Marlon dahil sa sinabi niyang yun. Ewan ko lang, bigla akong naging malisyosa at nag-isip ng masama sa kapwa. Kahit hindi naman dapat. Nakita ko rin kasi si Marlon na pinapasadahan ng tingin ang babaeng nakatalikod sa kanya. Nakasuot si Agatha ng maikling shorts. Nakalitaw ang mapuputing hita ng dalaga. Nang humarap naman siya sa akin, napansin kong basa ang parting dibdib niya. Bigla akong naalibadbaran, lalo na at nang muli akong bumaling sa aking asawa, tuluyan na siyang natulala. Tumikhim ako tsaka mahinahon na tinawag ang atensyon ni Agatha. Agatha, pwede ba kitang makausap? Saglit lang naman. Pwede naman po ate. Importante po ba yan? Oo sana eh. Halika, gusto ko kasi tayong dalawa lang eh. Iwanan na muna natin si Kuya Marlon mo sa kusina. Sige po. Mauna na po ako sa sala. Han, kakausapin ko lang si Agatha ha. Mamayang konti, ako na magsisilbi ng kape mo. Sige Han, walang problema. Sumunod ako kagad kay Agatha nang matapos kong kausapin si Marlon. Nakita kong nakaupo ang ampon ng aking mga magulang sa sofa at hinihintay ako. Agatha? Ate, ano po palang sasabihin mo? Makikiusap lang sana ako tungkol dyan sa pananamit mo eh. Baka naman pwedeng magsuot ka ng damit na presentable para iwas na rin sa pambabastos ng iba. Lalo na't masyadong revealing yung suot mo. Ha? Wala namang masama sa suot ko ah. Nasa loob naman ako ng bahay. Isa pa, paano ako mababastos? Tayo lang naman ang naririto. Kahit na Agatha, iwasan mo na yung ganyan at hindi lang tayo ang tao sa bahay na ito. Konting delikadesa lang naman sana. Wala na kasi akong ibang damit maliban sa mga ganito eh. Bukod sa komportable naman po ako, alam ko po na wala naman akong naaagrabyado sa suot kong ito. Anya, naiiritang tinalikuran ko siya at nasapo ko ang ulo. Hindi ko masabing nasasagwaan ako lalo na't napapatingin na ang asawa ko sa kanya. Para bang inaakit na niya ng palihim si Marlon. Kalaunan, napapayag ko rin siya na baguhin ang pananamit niya kasabay ang pangakong bibigyan ko siya ng mga disenteng damit. Muli, nakalimutan ko ang munting isyu na yon at nagpatuloy sa pang-araw-araw na gawain. Nang umagang yun, masinsinan kong kinausap ang aking asawa. Gagabihin ako mamaya dahil may meeting kami ng staff ko. Pwede mo ba akong hatiran ng hapunan? Baka kasi mag-overtime ako eh. May lakad ako eh. Pero sige, susubukan ko. Baka mas maaga akong makarating sa opisina nyo. Kung sakaling hindi tayo magkita, ibibiling ko na lang sa sekretarya mo ang dala ko. Tungkol saan ba ang lakad mo? Maghahanap ng trabaho. Ganun ba? Sige, pwede namang si Agatha na lang. Saan banda ka ba pupunta? Kina paring Roy lang naman. Sige, ingat ka Han ha. Salamat Han. O nga pala, pinakialaman ko na ang credit card mo ha. Tsaka okay lang ba kung manghingi muna ako ng cash sa'yo? Ngayon lang naman to Han, habang wala pa akong trabaho. Pangako, babawi din ako sa'yo. Okay lang Han, sige walang problema. Walang matinong trabaho si Marlon. Nung magpakasal kami, isa siyang empleyado sa talyer sa bayan, kaso lang hindi na siya nagtagal pa. Nagkaroon ng problema sa kanyang trabaho dahilan para saglit siyang maging tambay sa bahay. Sa ngayon, naghahanap na siya ng panibagong mapapasukan sa pamamagitan ng paglapit niya sa kanyang mga kakilala. Ilang beses ko namang sinabi sa kanya na pwede siyang pumasok sa aming negosyo na palagi niyang tinatanggihan. Aniya, ang pamilya na nga namin ang gumastos sa kasal, pati ba naman bilang padre de pamilya niya ay sasagutin pa namin? Alam ko naman na pride lang ni Marlon ang nagpipigil sa kanya na tanggapin ang alok ko, kaya hinahayaan ko na lang siya na dumiskarte. Bandang hapon, dumating si Agatha, dala ang hapunan na nire-request ko. Ate, nandito na pala ang pinahahatid mong hapunan.
Sige Agatha, pakilagay na lang dyan. Maraming salamat ha. Wala pong anuman ate. Mabuti naman at maaga kang nakarating dito. Ano palang nasakyan mo? Nakapara ka ng taxi sa labas ng subdivision? Opo ate. May kinontrata akong taxi kanina. Naghihintay nga sa labas eh. Kailangan ko na pong umalis at lalaki pang lalo ang babayaran ko. Sige, mag-iingat ka ha. O paano, may pera ka ba dyan? Opo ate, meron po. Sige, taalis na ako ha. Napansin kong balisa si Agatha nang tanungin ko siya tungkol sa sinakyan niya para makarating sa opisina. Nag-alala ako kaya dali-dali kong hinabol ang dalaga. Kaso nga lang, hindi ko na siya naabutan. Pero nang itanong ko sa gwardya ang tungkol sa aming ampon, itinuro niya ang kaaalis lang na kotseng may pamilyar na plaka at itsura. Kumabog kagad ang dibdib ko sa matinding pagdududa. Kotse yun ng asawa ko. Nahulog ako sa matinding pag-iisip dahilan para hindi na ako kagad makasagot sa mga sinasabi ng mga staff ko patungkol sa bagong pakulong gagawin namin sa restaurant. Okupado ako ng alalahaning baka magkasama sina Agatha at Marlon dahil iisang sasakyang sinakyan nila. Dahil doon, napilitan akong umuwi ng maaga sa bahay. Hindi ko din nakain ang dalang hapunan ni Agatha. Pagdating ko sa bahay, walang tao. Wala sina mama at papa. Wala si Marlon. Wala din si Agatha. Sa pilitan kong nilunok ang namumuong tensyon sa aking lalamunan. Kaagad kong kinuha ang aking cellphone at tinawagan si Marlon. Nakasampung ring bago niya yun sinagot. Kaagad kong narinig ang background music sa kabilang linya. Han, napatawag ka. Pasensya na, hindi pa ako makakauwi kaagad. May mahalaga pa kaming pag-uusapan ni kumpare. Ganun ba? Para kasing nakita kong sasakyan mo sa labas ng opisina ko kanina eh. Ako? Wala naman hindi ako nagpunta dyan kanina. At saka hindi ba sinabi ko naman sa'yo na may a-applyan akong trabaho? Kaya hindi na ako nagpunta dyan at baka magahol pa ako sa oras. Ayos lang Han. Pasensya ka na sa istorbo ah. Sige, ibababa ko na to. I love you. Sige. Ayun lang at nawala na siya sa kabilang linya. Marami pa sana akong gustong itanong. Kailangan kong malinawan. Kaya naman ang maalala ko si Agatha, muli kong inaangat ang aking cellphone at siya naman ang aking tinawagan. 3 ring lang at narinig ko at biglang namatay. Parang sinadyang ayaw sagutin. Huminga ako ng malalim at muling dinayal ang kanyang numero. Sa pagkakataong ito, sumagot na si Agatha. Hindi ko maiwasang paningkitan ng mata nang muli kong marinig ang pamilyar na kantang kanina ay nagsisilbing background music nang tawagan ko si Marlon. Agatha, nasan ka? Hello ate. Pasensya na po, hindi ko kagad nasagot ang tawag mo. Nasa bahay po ako. Nasa bahay? Nandito na ako, wala namang tao. Pati ba naman ako pagsisinungalingan mo? Nasaan ka ba kasi? Ang ibig ko pong sabihin, pauwi na po ako dyan sa bahay. Nandito po ako sa mall. Mall ba ka mo? Bakit parang nasa hotel? Tahimik eh. Naku wala po ate. Napadaan lang talaga ako dito sa mall. Tsaka pauwi na talaga ako. Sige, bilisan mo. Kaagad na pinatay ni Agatha ang kanyang cellphone, kaya natahimik ako. May kung ano sa aking diwa ang bumubulong na kailangan kong matyaga ng ampon namin. Feeling ko talaga iba ang pinagkakaabalahan ng babae. Naghintay ako hanggang sa makapansin ako ng ingay ng sasakyan sa labas ng bahay. Si Marlon. Umuwi na ang asawa ko at mukhang pagod na pagod. Kahit papaano, tuwa akong sumalubong sa kanya. Bago pa man ako makayakap, napansin ko na kasunod niyang pumasok si Agatha. Nakaagad na payoko nang makita ko. Pinaglipat-lipat ko ang tingin sa kanilang dalawa sabay tanong. Magkasama ba kayo? Hindi po ate. Hindi Han. Halos nagkasabay pa ang dalawa sa pagsagot na unang nagpaliwanag si Marlon. Sorry kung ginabi ako. Nagkayayaan kasi kami ni pare na mag-inuman eh. Alam mo naman, kilala naman natin yun. Kapag nagyaya, hindi pwedeng tanggihan. Ako naman po ay galing sa mall ate. Naisipan ko kasing mamili ng damit eh. Pasensya na po. Okay lang, nagtatanong lang naman ako eh.
Nanood din po kasi ako ng sine kaya medyo napasarap ang pamamasyal ko. Sa susunod kasi, Agatha, magpaalam ka na maayos sa Ate Feli mo nang hindi siya nag-aalala. Sorry po kuya, hindi ko naman inaasahan na gagabihin ako eh. O siya, mauna na ako sa inyo Pasensya na po ulit. Napayuko ako sa mga kamay niya nang makita ang paper bag na hawak niya. Hindi lang normal na namasyal ang aming inampong dalaga. Nag-shopping si Agatha at pamilyar sa tingin ko ang laman ng paper bag na yon. Alam kong mamahalin dahil ilang beses akong nag-ungot kay Marlon na bilhin namin yon. Hindi nakatiis, isinatinig ko ang nasa aking isipan. Mukhang mamahalin niyang bag mo branded, base sa pangalan ng paper bag. Binili mo rin ba yan? Maliit lang naman ang naibibigay naming allowance sa'yo, hindi ba? Bigay po ito ng kaibigan ko. Ganun ba? Hindi ko alam na may kaibigan ka pala. Akala ko kasi simula nang isama ka ng mga magulang mo sa amin, wala kang kakilala rito. Nakasalubong ko kasi siya kanina habang pauwi na sana ako galing sa opisina mo, ate. Sorry po talaga kung natagalan ako sa pag-uwi. Pangako po, sa susunod na aalis ako magpapaalam po ako sa inyo o di kaya itatawag ako para hindi na kayo mag-alala. Sige, wala namang problema sa akin yun eh. Nakakapagtaka lang kasi na may kaibigan kang basta na lang magbibigay ng ganyang kamahal na bag. Ibig kong sabihin, ayokong magtunog mapanghusga pero sarili ko nga, hindi ko mabili yan nang hindi ko nagagalaw ang sarili kong savings eh. Sinuwerte po kasi siya sa abroad kaya nagawa niya akong bilhan ng mamahaling bag. Sige, ayos din yung galante mong kaibigan Hindi ko na siya pinigilan nang magpaalam siya sa akin na papasok na talaga sa loob ng kanyang kwarto. Kahit anong gawin kong pag-iisip, hindi ko talaga makumbinsi ang sarili ko na may kaibigang bumili ng bag na yon para sa kanya. Hindi na lang ako nagtanong dahil mas naging busy ako sa trabaho. Sa paglipas ng mga araw, naging madalas ang pag-alis ni Agatha ng bahay. Palagi siyang may dalang paper bags mula sa sikat na shopping mall. Hindi ko lang siya mapagtuunan ng pansin dahil sumasakit ang ulo ko sa biglaang pagkakakulang ng pera sa savings ko. Mayat-mayat din ang hingi sa akin ni Marlon kaya mas lalong sumasakit ang ulo ko. Isa pa sa pinagtataka ko, halos magkasunod lang kung dumating ang dalawa. Parang ang gusto ko nang sabihin na magkasama lang sila Pangako, Han. Oras na makapagtrabaho ako, matutulungan na din kita sa mga gastusin natin. Kung sa restaurant ka na lang ba kasi pumasok, may katuwang pa ako. Sabay pa tayong makakauwi ng bahay araw-araw. Hindi ko naman kabisado ang galawan sa restaurant Tsaka alam mong hindi ko gusto magsilbi ng mga pagkain sa customers. Suportahan mo na lang kasi ako sa gusto ko na makapasok sa kumpanya ni kumpare. Ano pa nga bang magagawa ko? Mukhang ayaw mo kasi dito sa inaalok ko Kaya sige, kung yan ang gusto mo, suportahan na lang kita. Sabi ko sa kanya, tuloy napilitan akong doblehin ang kayod nang sa gayon maibalik ko ang halagang nawawala sa inipon ko. Wala akong malisyosang duda noon sa mga kasama ko sa bahay. Hindi ko talaga inakala, isang hapon, dala ng sama ng katawan ko ay naisip kong umuwi ng maaga sa bahay. Tahimik nang makapasok ako sa loob, ngunit nakakailang hakbang pa lang ako ay may narinig akong ingay mula sa loob ng kwarto ni Agatha. Wala sa wisyong binuksan ko ang pinto. Dito na ako nagimbal sa nakita. Si Marlon, ang aking asawa, nakapatong sa nakatihayang si Agatha. Parehong walang suot na damit ang dalawa at nasa kalagitnaan na ng pag-abot sa rurok ng kaligayahan. Ang pagkabigla ko ay napalitan ng takot, pagkalungkot at maya-maya ay pagkapuot. Ni hindi nila namalayan ang biglaan kong pagsugod. Mga hayop! Mga taksil kayo! Mga walang hiya! Aray! Masakit! Ang buhok ko! Hayop ka? Malandi ka? Bakit mo ako sinampal? Magpapaliwanag ako, ate! Huwag mo akong matawag-tawag na ate! Walang hiya ka? Inahas mo ang asawa ko! Nasikmura mo talagang gawin yon? Ang kapal ng mukha mo!